na rin ang mahaba kong buhok na ngayon natural na itim ang kulay. Alam mo, noong naghiwalay kami ng ex ko, gabi-gabi kong iniiyakan yon. Nagagalit pa sa akin si mama dahil di ako kumakain ng ayos. Nakikinig lang ako dito habang may nilalagay siya sa aking mukha. Maganda naman si Grace, matangkad, hindi rin ganong katabaan. Hindi ko alam kung ba't niloko pa siya ng lalaking yon. Siguro nga may mga taong hindi nakokontento. Ayokong masusga dahil di ko naman alam ang totoong rason ng lalaking yon. Then one day, I realized I need to move forward, to start again, kasi hindi naman sa kanya umiikot ang mundo ko. Kaya kinilamutan ko na siya sa pilitan kahit mahirap. Hindi ko ginawa yon. Nasagot ko yun bigla dahil sa nadadala ako sa sinasabi ni Grace. Hinayaan ko na lang lumipas ang panahon. Hinayaan ko lang manatili ang mga laala namin hanggang sa masanay akong wala siya. Pero ngayon naguguluhan ka na? Naguguluhan ako pero wala na akong magagawa pa. Gagawin ko na lang ang nakasanayan ko. Hayaan ko na lang ang lahat. Siguradong magiging maayos din to. Tumango ito sa sinabi ko. Di na rin naman siya nagtanong pa dahil mukhang inibasa niya na yon. Isang mabilisang pag-aayos lang ang ginawa nito sa akin. Gumamit siya ng iron sa buhok ko dahil balak niyang itali yun ng buo para makita ng todo ang likuran ko. Nakita ko kasi ang dress na pinadala ni Riz kanina, isa yung backless. Nakikita ang likuran ko kung saan kumakapit ang aking katawan. V-shape ang disenyo nito sa harapan kaya't natitiyak ko, kitang dibdib ko mamaya once isuot ko yon. Tulad lang na isang dress na para kay Grace. Halos magkahawig ang amin, kaya't medyo malakas ang look ko dahil alam kong may kapares ako mamaya. Sana maging maayos ang gabing to para sa akin. Kung sakali mang magkita kami ng mga Falcon, wala sana mangyaring gulo. Pasado 7:00 nang matapos kaming dalawa. Nagpaalam din tong si Grace sa kanyang tiyahin kaya malaya kami nakalabas ng apartment. Gaya lang kaninang umaga, narito ang driver ni Riz. Naghihintay sa gilid ng kotse. Humingi ako ng paumanhin dito bago niya buksan ang pinto. Ngumiti na rin to sa akin kaya't nalaman ko na ayos lang yon para sa kanya. Excited ako sa pupuntahan natin ngayon. Siguradong magarbong parting gaganapin sa mansyon ng hambog. Mahihimigan ang saya sa tinig ni Grace nang sabihin niya yon. Ngunit nag-iba lang ang tono nito sa dulo dahil tila ba napunan nitong kung saang mansyon kami pupunta. Alam mo, hindi ko kakausapin yon kahit siya pang buyer ng lupa. Pinagayabang ba nito sa akin na binilhan niya ako ng dress? No choice nga lang ako kaya't sinuot ko to. Napabuntong hininga ako dahil sa sinabi niya. Umaandar na ang sinasakay naming sasakyan kung saan medyo mabilis ang pagpapatakbo ng driver. Mas mabuti na magkaayos kayo, Grace. Alam ko na magkakaroon sila ng proyekto sa probinsya natin, kaya't sa ayaw man o gusto, magkikita pa rin talaga kayo. Umarko ang uso nito bago mag-iwas ng tingin. Di naman importante kung magkaayos kami. Ayoko magkaroon ng kaibigang katulad niya. Ang yabang. Muli, napabuntong hininga ako dahil mukhang hindi ko ito makukumbinse. Hindi ko rin naman na siya pinilit pa sa nais ko. Kung magkakaayos man sila, may paraan. Kahit aabangan ko na lamang. Mahigat ilang minuto ang lumipas nang marating namin ang mansyon ni Riz. Maraming magagarbong sasakyan sa labas na nakahilera at mukhang marami ng tao sa loob. Panigurado lang na kumpleto na ang bisita nila dahil 8:00 na lang makakarating kami. Grabe, ang ganda naman ang lugar na to. Bahay ba ng hambog to? Nilingon ko si Grace bago sinenyas ang manahimik. May mga bisita kasing nakikisabay sa pagpasok na igiya kami ng driver. Di rin naman to nagsalita pa matapos kaming tuluyang makapasok sa loob. May mga ilang bisita pa kaming nadaraanan na nag-uusap habang naglalakad kami kasama ng driver. Ang venue mamang nasa likuran. Naroon na sila sir, naghihintay sa inyo. Wala sa sariling tumango ako matapos sabihin niya ng driver. Nagpaalam na rin tong mauuna na, kaya't kaming dalawa na lamang ni Grace ang nagtungo sa venue. Hawak ang kanyang kamay habang naglalakad. Di kasi ako sanay nakasuot ng heels kaya't medyo natatakot akong maglakad mag-isa. Pagkatapak namin ng venue, maraming bisita tulad ng inaasahan ko. Hindi ko makita si Riz kung nasaan siya dahil maraming tao. Nakakasilaw din ang ilaw sa stage na halos magpasakit sa aking mata. Maupo muna tayo doon. Hintayin na lang natin ang boss mo. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Grace. Maraming bakanting mesa ngunit mas pinili namin na maupo sa dulo. May mga ilang teenager din kaming kasama doon sa kabilang lamesa. Nagkukuhanan sila ng litrato habang nililibot ko ang aking paningin. Ang dami pa ng bisita, grabe, ang gagara.
Nilingon ko si Grace nang sabihin niya yon. Medyo nagulat pa ako dahil nakita ko may hawak itong basang may lawang wine na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Saan mo nakuha yan? May tinuro to sa gilid at doon nakita kong waiter na nagbibigay ng wine sa mga bisita. Nganitaan pa ako ni Grace bago tikman ang alak na yon. Hindi ko alam na umiinom ka, Grace. Hindi ka ba malalasing dyan? Sus, wala lamang to, Winter. Pwede mong subukan. Umiling ako. Ayoko, di ako umiinom. Wow naman, napakadesente mo talagang babae. Dahil dyan, ako nang kukuha sa pagkain natin. Di na ako nakaangal pa dahil mabilis na itong tumayo. Iniwan niya ako na wala man lang paanyaya kung nais ko bang sumama sa kanya. Sa huli, nanatili ako nakaupo doon hanggang sa may lalaking umupo sa tabi ko. Medyo napadistansya ako dahil hindi ko naman to kilala. May inaabot siyang baso sa akin na agaran kong tananggihan. Hindi ako umiinom. Tumaas ang kilay niya dahil sa sinabi ko. Nandito ka pero hindi ka umiinom? Para saan pa't nag-attend ka ng party na to? Imbitado ko kaya narito ako. Natawa siya sa isinagot ko. Yun naman pala, ba't mo tinatanggihan to? Hindi ako pumunta rito para uminom. Pwede mo na akong iwan? Matunog ang naging pagngisi niya na parabang nadismaya ito sa sinabi ko. Ang sakin lang, hindi talaga ako umiinom. Aalis lang ako kung iinumin mo to. Ngunit kung hindi, dito ako hanggat gusto ko. Mataman ko tong tinitigan ngunit wala lang yon sa kanya. Nganitian pa niya ako bago itapat tong basong yun sa akin. Dahil sa ginawa niyang yon, nag-iwas ako ng tingin. Nauubusan ako ng pasensya pero ayokong lumika ng gulo dito. Dahil sa kaisipang yon, kinuha ko ang basong iniaalok niya na masalo pa nagpalaki ng ngisi sa kanyang labi. Akma akong iinumin yon nang biglang nawala yun sa kamay ko. May kumuha nito sa akin na hindi ko alam kung sino. Paglingon ko sa aking gilid, nakita kong nakatayo doon si Asher habang umiinom na ngayon ng alak na hawak ko lang kanina. You can leave now. Baritono ang boses niya na hinaluan ng maotoridad na tinig. Di nagdalawang isip lumisa ng lalaki dahil kahit sino yata ay matatakot sa aura ng lalaking ito. Matapos makaalis na lalaking yon, nilapag niya ang baso sa harapan ko dahilan para mapatras ako sa aking kinaupuan. Hindi ba't hindi ka naman umiinom? Nakayoko siya ngayon sa gilid ko habang iwas ang aking tingin. Hindi ko alam kung makikita ba kami ng ilang bisita dahil hindi yata tama ang ginawa niyang ito. Sino nagsabing hindi? Tumaas ang kilay ko matapos itanong iyon. Binalingan ko rin to ng tingin, ngunit nagsisi ako dahil mariin ang titig nito sa aking mata. Para bang binabasa niya mula doon kung totoo ba ang sinabi ko o hindi? Ako ang nagsabi? Matapos niyang sabihin yon, sandali siyang pumikit. Para bang sumakit ng biglang ulo niya. Ngunit ilang segundo lamang yon. Nagmunat din to na kung titingnan mo siya ngayon, parang galit na leon. The man put some in your drink. Hindi ka dapat tumatanggap ng kahit kanino ng inumin. Napamang ako sa sinabi niyang iyon. Hindi ko na rin to na itanong kung ayos lang ba siya dahil umalis na ito. Kung saan kakadating ko lang din, ni Grace. May dalang pagkain. Hala, anong ganap sa inyo ng lalaking yun? Di ko pinansin ang tanong ni Grace dahil tinatanong ko ang bulto ni Asher para alamin kung saan siya pumunta. Ngunit lumabas lamang to ng venue. Nag-aalala tuloy ako. Ngunit di ko na siya nagawang sundan dahil pagkatapos dumating ni Grace, siya namang pagsulpot ni Reese sa pwesto namin. Kanina pa ba kayo nandito? Umirap si Grace matapos itanong iyon ni Reese. Naupo si Grace sa tabi ko habang si Reese nakatayo lang sa aming harapan. Di naman, halos kadarating lang namin. Oh sorry, I'm busy with my guest. Magkakaroon pa ako ng speech mamaya, baka gusto niyong lumipat ng pwesto. Pilit akong umiti bago umiling. Hindi na, ayos lamang kami dito. Huwag mo kaming alalahanin. Bumuntong hininga siya sa nasabi ko. Dumapo na rin ang paningin nito kay Grace na ngayon ay walang pakialam sa presensya niya. Kung sa bagay, may kasama ka namang sadisa dito. She can guide you. Umangat ang paningin ni Grace matapos sabihin niyo ni Reese. Halatang di nagustuhan ang sinabi niya paukol sa kanya dahil sa reaksyon nito. Oh, alright. It seems that you're better tonight kesa nung nakita kita. Huwag mo nang uulitin pa yon. Napasinghal si Grace nang sabihin niya ng kasagutan niya. Ngunit nagpaalam na si Reese sa akin bago pa muling masundan ang pag-uusap nilang walang saysay. Hindi ko alam kung bakit pareho silang ma-pride. Hindi nila nais magpakumbabanan dahil lamang sa nangyayaring yon. Alas 11 na nang muli makita ko si Asher. Hindi ko alam kung ayos lang ba siya o nakainom na lamang to.
Wala si Rika sa tabi niya. Hindi ko rin alam kung nasa ng mga magulang nito dahil nakita ko lang sila kanina kausap si Mr. Montelucas. Si Riz naman katatapos ng mag-asikaso ng mga bisita. Medyo mahaba nga ang speech nilang mag-aama na halos pasasalamat lang at tungkol sa mga bago nilang negosyo at achievement. Hindi ko halos akalaing mapapabilang ako sa ganitong kasiyahan. Hindi ko rin inaasang magkikita kami ni Asher sa ganitong lugar. Pansin ko nga ibang-iba na siya kumpara noon. Malaki na ang pinagbago nito na siyang hindi ko nakasanayan. Alam mo, mukhang malalasing na yung boss mo. Kung sino lang kasi ang nagbibigay ng baso sa kanya tapos iinumin lang niya? Yabang talaga. Nilingon ko si Grace na medyo namumula na ang pisngi. Mapupungay ang kanyang mga mata, nalatang natamaan na sa iniinom nito kanina. Nakailang baso ka na ba? Natawa siya sa tanong ko dahil sa tawa niyang iyon, halos lahat ng katabi namin sa kabilang mesa napabaling sa amin. Anong baso? Hindi ako kumakain ng baso, Winnie. Ang sabihin mo, nakailang shot na ba ako? Nakakatawa ka. Napapikit ako dahil maski ang pagsasalita ay nadala na sa kalasingan nito. Inawakan ko ang braso niya bago itapat sa bibig ko, sa tenga niya. Magpahangin muna tayo doon. Masyado nang marami ang nainom mo. Tama na yan? Naku, eto talagang babaeng ito. Concern na concern sa akin, pero wait lang. Naiihi kasi ako eh. Need ko lang pumunta ng banyo? Mabilis tumango ako sa sinabi niya. Inalalayan ko itong tumango dahil na rin sa magalaw na siyang kumilos. Hinahanap ko na rin si Riz, ngunit hindi ko na ito makita pa. Nais ko sanang magtanong kung nasa ng banyo para mapadali lamang ang paghahanap namin. Sandali, dito ka na lang. May tatawagan lang ako saglit sa cellphone ko. Intayin mo ako. Nangunot ang noo ko dahil sa sinabi niyang iyon. Babalikan kita dito, wag kang umalis. Napapikit ako dahil tumalikod na siya. Nagtungo to sa isang puno ko sa nakita kong hinugot niya ang kanyang cellphone. Bago ko makalinga sa paligid, nakita ko si Asher papalabas na ng venue. Medyo didiretso ang paglalakad nito at parang matutumba siya anumang oras, kaya di ako nagdalawang isip lapitan siya. Pagkahinto ko mismo sa harapan nito, doon na rin siya natigilan habang namumungay ang matang nakatingin sa akin. Makakapagmaneho ka pa ba? Tumaas ang kili nito nang itanong ko yon. Why? Mukhang nakainom ka na. Tatawagin ko rin lang driver ni Riz para ipahatid ka. Natawa siya bago napaiwas ang tingin. I'm fine. Stop acting like you don't care for me. Nilagpasan niya ako matapos niyang sabihin yon. Ngunit di pa man tutuloy nakakalayo nang mawalan siya ng balanse. Mabuti na lang nasalo siya ng isang gwardya dahilan upang dito matumba sa damuhan. Pinapasok ko na muna siya sa loob. Hayaan na muna natin siyang makapagpahinga. Nakapikit na si Asher nang akitin naman to papasok. Sinamahan ko sila mag-akat kay Asher dahil alam ko namang walang mag-aasikaso sa kanya. Hindi ko rin alam kung nasan ba si Rika dahil hindi ko rin naman siya nakita buong oras ng kasiyahan. Sige po, salamat po. Tumango ang gwardya matapos niyang mahiga si Asher sa kama dahil may suot pa siyang sapatos. Di ako nag-alinlangan hubarin yon upang tuluyang gumaan ang katawan niya. Di naman na rin siya malikot. Hindi ko lang alam kung bakit nalasing siya ngayon. Ngayong alam kong malakas to sa inuman. Sinabi na kasing di siya makakapagmaneho, nagpupumilit pa. Nabigkas ko yon dahil sa hindi malamang ka iritasyonan. Ngunit dahil napatitig ako rito, unti-unting nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Aaminin ko marami nagbago sa ugali niya. Malamang mababago yon dahil ilang taon nang lumipas, simula magkahiwalay kami. Di na dapat ako maasang tataratuhin pa ako nito katulad noon, dahil una pa lang sinaktan ko siya. Napabuntong hininga ako bago magtungo sa loob ng banyo. Kumuha ako ng gamit panghilamos para medyo mabawasan ang nararamdaman niyang hilo. Naupo ako sa gilid ng kama niya dahil nanabas ang bimpo. Dinampian ko ang noo nito pababa sa kanyang mukha dahilan upang pumaling ang ulo niya. Lumingon siya sa akin. Bahagyang namula ang kanyang mata na medyo nakangiti. Thank you for taking care of me. Natigilan ako ng pabulong na sabihin niyo ni Asher. Nakapikit na to ngayon matapos ko siyang hilamusan. Lasing na lasing at tila wala sa sariling bisyo. Hindi ka dapat umiinom ng marami kung di mo kaya. Dito sumagot sa sinabing iyon. Wala rin akong ibang ginawa kundi titigan siya. Ngunit natigilan muli nang biglang magsalita muli nang hindi ko inaasahan. Thank you for staying again. Wala ako naging imik sa sinabi niyang yon. Ngunit di na ba kinapos ako ng hininga sa huling inusal ito mismo sa harapan ko.
Thank you, Rika. Di ko malaman kung paano kikilos ang katawan para umalis sa tabi ni Philip. Parang biglang tinusok ang dibdib ko na isang matalim na bagay at ang patalim na yun na natiling naroon. Gayunman alam kong matagal na silang nagsasama ni Rika. Malamang siyang maisip niya ngayon imbes na ako at saka pa, nakainom siya ngayon. Di ko dapat yun masyadong isipin kaya't kailangan ko nang iwan siya. Sa pagtayo ko medyo naging mabigat ng aking mga paa para bang di dito nais umalis dito at gusto na lamang niyang manatili doon. Di ko malaman ba't may humihila sa akin, pabalik sa gilid ni Asher para muli pagmasdan siya. Halata namang mahimbing ang tulog niya, pero kanina yung napakasungit nito. Nag-aalala ako sa kanya kung makakapagmaneho pa ba ito, pero kung sagutin niya ako ay para akong ibang tao. Napabuntong hininga ako dahil sa kaisipang iyon. Hinayaan kong sariling sumandal sa headboard habang pinagmamasdan siya. Hindi ko lang matandaan kung kailan ba nung huli ko siyang matitigan ng ganito katagal. Pero masasabi ko pa rin na parang iba pa rin ang hubog ng mukha ni Asher. Bawat parte ng mukha nito, kabisado ko. Bukod tayong nasa isip lang nitong hindi ko na mahulaan pa. Sa parinitig kong yon, hindi ko na namalayan nakatulog na ako. Siguro nga masyado ng malalim ang gabi para manatili pa akong gising. Naalimpungatan na lang ako dahil biglang may gumalaw sa aking paligid. Pagmulat ko sa mata, nakita ko nakapost si Asher sa tabi ko. Nagtama pa ang mata namin dahil para mabigla akong tumayo. Gising ka na pala. Nakatingin to sa akin na para bang walang balak magsalita. Di ko tuloy malaman kung ano pang sasabihin ko at ang sunod kong gagawin. Pinapahatid kita dito. Nahilo ka kasi at muntik ka nang matumba. Tumango lamang siya. Nag-iwas ako ng tingin dahil hindi ko na matagalan ang bawat pagtitig niya. Pakiramdam ko sinisilaban ako tuwing tumatama ang mga mata niya sa akin dahil hindi ko malaman ang gagawin. Biglaan na ako naglakad paalis kung saan pumasok ako sa isang pinto. Nalaman kong banyo yon kaya't nagkaroon ako ng pagkakataon na hilamusan ang aking mukha. Hindi ko na pinansin pa kung mabubura ba ang makeup ko. Ang importante, medyo kumalma na ang sistema ko dahil nasa isang silid lang naman kami ni Asher. Wala din akong ideya ano bang oras na, pero pansin ko medyo madilim pa kanina, kaya't nahuhulaan ko, madaling araw pa lamang. Ngunit bakit ba kasi ako nakatulog? Napahilamos ako sa aking mukha bago tiningnan ang sarili sa salamin. Maayos pa naman ang aking buhok, ngunit nagulo na ng tuluyan ang aking makeup. Dahil nagkalat ang eyeliner sa aking mata. Inabala ko ang munang sarili kong linisin iyon. Hindi ko alam kung ilang minuto ba akong naroon nang bigla mamatay ang ilaw.